Good morning, Nia Road! Nia Road! Ang ruta natin ngayon ay aakit tayo ng Nasugbu. Agdan Bridge. Woo! Welcome to Magallanes. (8:20) Barangay 2, Magallanes, Cavite. Woo! Panigian. Doon yung polis. Tarik. Nasa 20% ng gradient. Itong dinaanan natin ay Bukid Road. Maraming mga tanim na gulay dito. Ito ang palaya. Dito sa kanan natin si Tao, kamatis, at banda ron sa dulo talong. Dito sa probinsya, basta masipag ka lang, hindi ka magugutom. Mga puno ng papaya, saging, campsite na daanan ko. Dito sa Sitio Putol, Kalawangan, Magallanes. Yan, dito yung entrance. Wala tayo ngayong budget sa mga camping. Ganda rin, no? Ganda ng mga kwarto. Wala tayong budget sa camp. Ikot-ikot lang tayo. Barangay Road pa rin to. Itong tinatahak natin. Lapo Road na. Putik. Hindi na pala simentado banda rito. Sinundan ko lang yung mapa. Mahaba pa tong daan na to, boss. Mahaba pa to, na puro lupa. Opo. Ay, Saan pa po kayo? mukhang mahirapan ako dito. Dapat po doon na lang po kayo ng Lazada. Kaya nga eh, Biker po kayo saan po? papunta akong kay Rilaw eh. Oo, Ito po may daan niya po ito. kaya lang, puro ganyan, puro putik yung dadaanan ko yan. Opo, ganyan po talaga siya. Okay, thank you boss. Sinundan ko yung mapa ng kumot. Dito nakita ko madaling daan pero ito yung nabutan kong daan, puro putik.
Ito mga pinya. Mga pinya yung tayo dito. Magandang araw. Simentado na yung daan dito. Base sa mapa, itong kaliwang bahagi natin, may ilog dito. Pati dito sa kanan. Pero mas malaki yung ilog sa kaliwa. 9:28. Main road na tayo. Magallanes kay Titinga Road. $11:27. Dito na ako nabutan ng gutom sa Barangay Medina. Kumain muna ako dito ng Shanghai Silog. Sasado na yung ruta natin kasi nagkamali ako ng ligo kanina. Imbis na pupunta ako ng kay Suyo, napabalik ako sa pabayan ng Magallanes. Kaya atrasado ng 1 oras yung biyahe natin. Alis 1 oras din na sayang sa ruta. Ngayon didiretsuhin natin tong kalsada na to. Pagdating sa kay Suyo, kakanan tayo. Parang nasiraan ako ng loob. Sayang kasi yung 1 oras na nagkamali tayo ng liko. Bahala na. Grabing kunat. Kunat ng padyak dito. Pero ano na to, sakop na to ng Alfonso. Barangay Kaisuyo Road. At nakulimlim na yung panahon. Buti na lang nakasama yung panahon. Kanina sobrang init ng araw. Barangay Kairilaw. Kaliwa tayo dito. 12:23. Kanan, may mga araw naman siya. Mga araw na nagtuturo palabas ng Nasugbu. Daanan para natin yung jump off ng papuntang Mount Atlantic. Sa mga gustong umakyat, mamundok. Boss, nasugbo na labas ito. Nasugbo, salamat. Double check lang tayo. Tanong-tanong sa mga lokal para hindi tayo uli maliligaw. Aun. Biglang aon.
Ay. Lusong uli. Rolling Hills. Woo. Ito na yung kay Rilaw Road. Ang tutumbukin nito ay ano na, Nasugbu Road. Lusong. Puros lusong ah. Yari ito mamaya sigurado puro akong to. Wah! Kanina pa tayo lusong ng lusong. Duda ako dito. Meron tong matarik na daan sigurado. Woo! Wah! Ang lilusong. Grabe, ang lilusong. Uy. Patay tayo. Tayo dadaan dito. Nasira yung tulay. Teka lang. Gumuho yung tulay dito. You know? Meron tayo ditong ilog na tatawirin para makapunta rin sa kabilang kalsada. Okay. Malinis naman yung ilog dito. Bata na ilog. Buti na lang, mababaw lang yung ilog dito. Yeah.
hanggang tuhod yung ilog. Yan. Ilog na tatawirin natin. Grabe. Ang lakas ng gagasaan ng tubig dito para masira itong tulay na to. Yung tulay dito sa Kairilaw. Ngayon, nakakatin natin papunta ron. Dati, napapaliguan po ito ng mga lokal, itong ilog na to. Nilalagyan nila ng sandbag para lumalim. Ngayon, ito na yung kalagayan niya ngayon. Grabe, ang lakas ng lagasaan ng tubig dito para masira yan tulay na yan. Ang tawag dito ay ilog malaki ng Barangay Kairilaw. Bala ko sanang naglublob dito. Kaya lang, ito na nangyari. Pati mga lokal, wala na rin nagpupunta yata dito. Naitawid ko na yung bike packet na ako ron. Alright. At least narating ko at nalaman ko na sira na pala yung tulay dito. Grabe, ako dito. Umabot yung heart rate ko ng 154. Pahinga muna. Grabe. Sabi ko na nga ba eh. Kanina puro lusong tayo. Ngayon, puro aw na. Ayan pa, hindi pa tapos. Huminto muna ako kasi maabot na ng 150 pa yung heart rate ko. Ayaw kong pilitin. Nagra-ride tayo para mag-enjoy. Kaya dapat hinay-hinay lang. Papababa na tayo ng heart rate. Sabi pala ng mga lokal, yung tulay, kailan lang daw nasira itong huling bagyo na dumaan. Marami ng bagyo na dumaan pero yung pinakahuling bagyo yun ang nagpabagsak sa tulay sa sobrang lakas daw ng lagasan ng tubig. Meron naman palang nadadaanan dito yung mga motor, hindi ko lang alam kasi tinawid ko yung ilog. Meron palang daanan, maliit na tulay, gumawa sila. Okay, ahunin ba natin to? Okay, Tagaytay na Cebu Road. Nakalabas na tayo ng main road, highway ng Tagaytay na Cebu Road. Palusong na yung kalsada dito. Halos hindi na ako nagpipidal. Dire-diretso na ito lusong. Bumaba tayo ngayon ng Layong Bilog. Sa kaliwa natin yung campsite. Layong Bilog campsite. May bayad dyan eh. Doon tayo sa libre. Meron daw dito yung libre lang. Doon tayo sa libre.
Yun, yung ilog nga sa kaliwa natin. Yung ilog, papuntang ilog. Ma'am, papuntang ilog. Dito lang. Salamat. Yun. Yung ilog. Ito na. Yung layong bilog. Yung ilog sa baba. Saan yung pwedeng paliguan? Dito? Oo, malinis na tubig. Doon po, doon dalos pa. Doon pa? Maligo po, doon po sa yan. Ah, dito? Saan ang daan? Malayo po yung gagawin. Malayo pa? Ay, nakungusin ka. Dito pwede? Paliguan yan? Saan yung mas maganda? Dito? Malapit lang? Spillway, taas. Malapit lang. Malapit lang. Okay, salamat. Ganda ng ilog dito. Ganda ng ilog dito. Malapit pa rito. Diretso lang to. Salamat. May pulse. May pulse dito. Mini pulse. Yun. Baba. $125. Haba ng ilog dito. Kahit saan ka pumuwesto dito, pwede. Yung sabi ng mga lokal, dito raw sa bandang dulo, yung maganda. Tahan natin. Maga pa naman. 1:30 pa lang. Ito, ang ganda. Ito na. Yung ilog. Sabi ng mga lokal na nakausap ko, kapag summer daw, itong mga buhangin dito, pinapala daw to. Dinalagay sa sako, tapos inaharang dito yung sandbag para lumalim dito at maging malawak na swimming pool. Kapag summer daw, ang bayad dito ay 30 pesos para sa ecological fee para sa barangay na nag-aasikaso ng ilog. Maganda yung ilog dito ngayon kasi tag-ulan na, kaya tinatanggal nila yung sandbag. Pero kahit ganun pa man, pwede pa rin siyang paliguan
Pwedeng maglublob dito. Maganda yung tubig. Malinis tsaka malamig. Maya maglulublob ako doon. Papahinga lang ako. Pahinga lang ako ng 15 minutes. Magbabad! Tayong bilog sa Cebu, Batangas. Tarlac. Okay! Agad na tayo. Nakaka-bike na lang tayo muna. Sobrang na-enjoy ko rin dito sa Lion Bilog na Cebu, Batangas. Madali lang puntahan to. Nasa Google Map naman to. I-search nyo lang Lion Bilog na Cebu, Batangas. Kung gusto nyo yung campsite, may campsite dito. At yung pinuntahan natin ay libreng ilog lang. Kapag summer, may bayad na 30. Pero ngayon, kasi nag-uulan na, bihira na lang yung nagpupunta. Solong-solo ko nga kanina. Yan, ang ganda rito. Libre lang. Kung magruruta kayo dito sa Cebu, daanan nyo na rin to. Ito palang Lion Bilog ay sakop ng Barangay Aga. Barangay Aga na Cebu, Batangas. Palabas na tayo uli sa main road dun sa Tagaytay na Cebu Road. Punta ngayon tayo sa bayan ng Nasugbu. Tapos sakay na lang tayo ng bus pauwi hanggang Naik. Kasi gagabihin na ako. Hindi ako pwedeng gabihin sa kalsada. Madilim ang mga kalye dito. $2.45. Kanina sa kalagitnaan ng ruta, nagkamali tayo ng liko. Nagkamali tayo ng ikot. Halos 1 oras din yung nasayang natin. Parang gusto ko nang sumuko kasi sobrang init ng ruta. Tapos nagkamali pa ako ng ikot. 1 oras yung naubos natin. Pero tulad sa buhay, ganun din talaga ang buhay. Minsan nagkakamali tayo ng mga desisyon. Pero kailangan natin magpatuloy.
Kahit na gaano kalaki yung nagawa natin pagkakamali. Kailangan natin pagpatuloy yung destination natin o yung pangarap natin. Gaano man kalaki yung pagkakamali natin na nagawa. Palagi, pagpatuloy lang natin. At mararating din natin yung destination natin. Yung dapat na pupuntahan ko ay yung ilog na malaki ng Kairilaw. Pero yun nga, nasira na pala yung tulay doon. Pati yung ilog, nasira na rin. Pumangit na. Kaya wala nang naliligo na lokal. Buti na lang meron pa rin tayong second option. Yung layong bilog ng Barangay Aga na Cebu, Batangas. Sana nagustuhan niyo yung ruta natin ngayong araw na to. Kung nagustuhan niyo, paki-like na lang po. Check the mic and make sure it sound right, boy. Ilaok ng manok pa, alam mo na agad bang siguradong full pack, di kailangan na hanggang layunin lagi presko. Di lang abul peso, kapag bahagi di nakaka-inspira na kwento. Sa paglalakbay nakita ko ang kasiyahan, dato sa lubungin ahon sa paglalakbay. Hakuin man sa kakapadyak sa aking pedal, pahingahan ko ay kapit ilang pirasong pandesal. San man ang ruta paroon ay nakasagad pa, sa mapa nakatuon, dyan nakatatak na. Buhay positibo, hawaan ng mga nega, di kasama kahawakan na ang manibela. Bisikletang to kayo. Okay, 7:09. Nasa Naik na tayo. Umalis yung bus sa Nasugbu 4:30. Bali 2 oras at kalahati yung biyahe mula Nasugbu hanggang dito sa Naik ng nakabas. Isipin nyo kung hindi ako gumamit ng pinagbabawal na teknik, baka hanggang ngayon nasa Kabyang pa ako. Sobrang dilim pa naman dito sa Naik. Yun yung kalsada rito. Yung mga ilaw ay hindi ganun kaliwanag. Hindi katulad nung nasa Las Piñas pa ako. Kahit abutin ako ng alas 10 ng gabi sa biyahe, maliwanag ang mga kalsada ron. Dito kasi madilim, kaya iniiwasan ko talagang magpagabi sa biyahe. Mahirap kasi kapag bibihira na yung mga sasakyan tapos madilim, hindi natin masabi yung aksidente, baka masagi tayo, walang makakita, walang tutulong sa atin, pwede tayo ma-hit and run. Hindi naman nakakababa ng pagkatao yung gumamit ng pinagbabawal na teknik. Kailangan lang natin maging priority natin yung safety natin. Muli, ito yung Kuya Bruce ko. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang episode. Bye bye and God bless. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot. Hilingon mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot. Hilingon mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko.